Hey guys, welcome to my channel. So, gabi ng Tuesday, time check 11:36 p.m. So, sabi ko bago ako matulog, basa tayo ng mga comments, no? So, yung pinost ko ng video, ang dami ng views, nagba-viral na. Hopefully makaраting sa iba nating kababayan, no? Sabi ko nga, yung update sa RA 10591, maraming magbe-benefit niyan, no? Hindi lang mga gun owners, pati non-gun owners. Pati doon sa mga ayaw sa baril. Kasi ngayon, ayaw mo sa baril. Paano kung bukas o gusto mo nang bumili ng baril? Ano naman, hindi ka sakop ng batas, 'di ba? So, by the way, dapat alam nyo kung nasaan kayo, 'di ba? Alam nyo dapat yung batas. Know the laws where you are. Yan ang part ng pagiging responsible gun owner. And pag ikaw nakabili ng baril, hindi natatapos dun yung pag-update mo sa batas. Kasi yung mga gun laws, nagbabago yan. Nagbabago. Hindi yan fix. So, yeah, simulan natin. And then, syempre, bigay tayo ng mga inputs, no? Okay. Kasi marami nagtatanong kanina kung ano daw yung mga changes. So, sabi ka siguro hindi ito nanonood ng mga live stream namin. Pero okay lang yan. Unang-una, yung mga changes kasi, hindi ko basta... Ito pa, hindi ko pa ito Yan. Hindi ko basta-basta pwedeng i-post dito kasi hindi pa natin confirm. May steps pa siya na dadaanan bago pipirmahan ng presidente. Pero sabi ko nga, pinost ko eh. So, ito yung ginawa ko yan. Pasado na sa... Nung pagka-post ko nito, the following day, nagkaroon ng TWG, di ba? Technical Working Group ang Kongreso. Headed by Congressman Acop. Okay? Doon sa hindi pa nakakaalam, pinost ko na to sa Facebook ko, no? Matagumpay po tayong nalampasan yon. Tayo as in mga gun owners, ha? Nalampasan po natin yung Kongreso. Majority was approved ng Kongreso. Okay? So, yung mga dating hostile sa mga kaibigan natin, biglang kumambyo at naging pro-gun na. Okay? So, isa-isay natin mga comments. Ano ba gusto nyo malaman? Yung comments ba muna o yung pinost ko dito sa page ko? May mga nagtatanong, sir, anong susunod dyan? Anong susunod? Eto na. Basahin ko na lang para kasi. Or, pwede ko rin naman i-zoom. Ayan. According yan sa ating resident lawyer. The next step, according to our resident lawyer, next week, 3 days na lang ang session para maisampa nila yung bill sa plenary. Kailangan pang dumaan sa sponsorship, interpellation, amendments, if any second reading at third reading. After next week, recess na, babalik pa sila sa June 2, 6 session days na lang, maiwan sa June, so impossible na mangyari yung process na interpellation to third reading in 6 session days. Kailangan lang may akit sa plenary, basta may akit lang sa plenary yung bill at i-adapt yung Senate bill para diretso na sa Office of the President for signature. So, yan yan ang proseso basically. Kaya nga sabi ko, okay lang ba i-post, sabi ni nung lawyer natin okay naman basta mayroong pinatanggal lang na word sa akin. Kasi sabi ko maganda to kasing explanation niya sa amin. Kasi ito na talaga yung step by step para ma-implement. And take note dun sa pipirmahan ng presidente. Either pirmahan niya yan o hindi. Basta dumating sa kanya in a specified amount of time, may implement yan kahit hindi yan pirmahan. Unless i-veto niya, na kukontrahin niya, which I doubt. Kasi nga mag-e-eleksyon, dito sa mga dadaanan na to, sabi ko, kahit ano lang to, speculation lang. I doubt na may kukontra pa dyan. So, ang nangyari nga dyan kanina, parang pinasa nila, naging pro-gun lahat yung mga nandun sa Congress daw.
ang ang sinermonan pa ni Akop, yung PNP pa yata ang sinermonan niya, no? Tapos ano pa ba? Hindi ko maisabi yung ibang details kasi mas maganda sila Charles at saka sila Paul na ang magkukwento sa weekend daw. Tinanong ko sila kung kailan sila pwede sa weekend. So basically, dadaanan lang nila yung mga proseso na to, pero I doubt kung may kukontra pa dyan. So, kanina may nagtanong sa akin, Sir, realistic ba na yan, sa plenary, pwede po ba ma-dispute mga senator at congress? Unang-una sa Senado, wala na talaga magdi-dispute dyan, no? Wala na talaga magdi-dispute dyan. 21 nga ang bumoto na pabor So, sure ball na yan. 'Di ba? Yung Congress naman, yung i-report sa atin nila Charles sa weekend, no? Pabor na lahat, pabor na. Okay, pumabor na yung sila pati si Bosita pumabor na rin sa pinaglalaban natin. Ayun, so yung iniisip baka pagdating do sa plenary balikta rin, hindi na mangyayari yan. Bakit? Kasi mag-e-election guys no? Hindi pwede meron diyan magbibida-bida na biglang I object. Yari siya. Bakit? Kasi kita nyo yung steps, no? Ang dami nang maaabala. Alam nga naman sabihin ng Congress, hindi kami approve lahat. Mag-usap ulit tayo. Sasabihin ng Senate, nagpapatawa ka ba? Wala na tayong oras. Wala na oras talaga. So, hindi ko lang alam, pero sure ball na to. Unless may freak of nature na may mangyari, no? Pero sure ball na yan kasi nga wala na silang oras, no? Bilang na yung oras nila in terms of mga sessions, tapos mag-e-election pa. Hindi natin alam kung sila pa rin yung nandyan, kaya dapat ipasa na nila yan, di ba? So basa tayo. So yun nasabi ko na yung steps. Just visit my Facebook page, pinost ko yun. I hope may back to increase the allowable number of FAs for LTAP. Increase. Okay sir, ang importante dito, yung pinupush ni Congressman Eddie Villanueva na may limit ng 20, wala na, binasura na. Hindi ko pa ba napakita sa inyo? Sabi ko, pinost ko din dito sa Facebook, yun wala na Usapan nga lang namin ni kaso ayan, yung dalawang anti-gun proposal, 'di ba? Yung isa, yung pag kayo lampas ng 20, more than 20 na barel kukumpiskahin ng gobyerno. Wala na 'yon, kay Brother Eddie 'yon. Tapos yung isa namang anti-gun na proposal, yung magbabayad kayo ng 100,000 pag hindi niyo na i-report yung barel niyo na nawawala. 100,000, wala na din 'yon. Okay? So, kanina nag-usap kami ni Charles, naaawa pala siya doon kay Brother Eddie tsaka yung si Congressman Romero. Hindi nila iniisip yan. I think hindi naman nila pine-personal yan. Talagang hindi papasa yun. Maski daw yung mga PNP kumontra doon diba? Hindi talaga papasa yun. Maraming tatamaan. Sabi ko, ultimo nga si Duterte tatamaan. Imagine mo, diba? Pag more than 20 ang baril mo, kukumpiskahin daw yung lampas sa 20. Di ba paano si Duterte? 300 plus yung pinarehistro niyang barel, di ba? Example lang yun. Si Robin, di ba? Sabi ko nga, one way or another, yung mga nasa pwesto na yan, magiging civilian Kung naging civilian sila, papayag ba sila na kumpiskahin yung mga CZ Bren, yung mga Hindi rin realistic So pero hindi ko alam yung official na pero yung allowable, pero yun sure tayo na wala na yon. Okay? Tapos huwag kayong mag-alala kasi kung yung naipanalo nga natin ngayon, sabihin ko nang naipanalo na, first step pa lang yan. Meron tayong insider info na may mga kasunod pa, lalo na yung threat assessment. Talagang balak na yan, na natin yan, nagpo-focus tayo dyan. Pero for the meantime, ang isa sa natin is achievement natin is maidagdag nga daw yung mga allied medical. Okay, pero in the future, ang pinaglalaban natin dyan, matatanggal na yung threat assessment. So abangan ang susunod na kabanata. Okay, so si
at Arginovative Crafts. Well, congratulations sa ating mga pro-gun. Yes, congratulations. Kasi may mga gun owners na hindi naman pro-gun eh. Di ba? Ang tawag nga sa mga yun, FUD. FUDD. By the way, si Apeng daw nag-iingay sa kabila. He wants to be relevant. Hindi daw siya anti-gun. Nagre-review nga daw siya ng mga baril. Well, ewan ko lang. Siguro, sumasakay lang siya dahil nabalitaan niya nga yung mga wins natin as pro-guns, mga real pro-guns. Good day sa mga tropang pistolero. Malis na sana threat assessment. Isa pa nagpapahirap sa pro-gun. Audio Vergara, huwag ka mag-alala. Naka-line up na yan. Hindi tayo titigil. Pero may ano yan. Siyempre, may nabubulungan na tayo dyan dun sa sa mga nakaupo doon, lalong-lalo na sa Senado at Kongreso. Yan nga yung yun yung proposal ni Congressman Dan Fernandez tanggalin ng threat assessment. Imagine niyo yun. Si Congressman Dan Fernandez, siya pa yung head ng committee. Siya yung may ayaw ng threat assessment, kita nyo. So, hindi ko lang alam yung official pero nasa bullseye target natin yung threat assessment. Congratulations, Anthony Estel Francia, Sir Jason, Paul, Ganspino, Doc Lawrence at Charles. May big fight, malaki impact ng mga vlogs nyo, nagisingan, diwang, natutulog. Kasi, alam nyo ba, there was a time na nag-uusap kami nila Charles, saka ni Doc Lawrence, kaya kami tatlo, lagi nag-uusap. Sabi ko, may nangyayari ba sa ginagawa natin? May nangyayari ba? Baka, salta. And true enough, sinabihan kami ni, palagi sinasabi naman pala ni Doc Lawrence yun hindi sir, nakakarating sa kanila yon yung mga pinag-uusapan nyo dito. Yung mga sinasabi nyo, nakakarating yan doon sa kanila. Yun. Talaga siya, first hand information yan, so dapat maniwala tayo. And siguro totoo, kasi nung last time na, yung first time and last time, hindi naman last time, no? Yung first time na umattend sila sa Kongreso, di ba? Nabash yung mga kaibigan natin. No? Tapos, nag-live tayo, no? Tapos, kanina lang, or yesterday na, a few hours ago, nagbait-baitan na. Yan, sila Busita. Hindi ko alam kung ba. Never ako kumukuha ng credit, no? Pero, parang napaka-timely na pagkatapos nating pumalag, kumambyo. So, yun guys, no? Sabi nga ni Doc Lawrence, we should keep the pressure. Kaysa manahimik lang tayo, kaysa sundin natin yung mga iba dyan, sabi, sumunod na lang kasi kayo. Di wala sana nangyari, di ba? Ito guys, welcome to democracy. No? Ganun talaga. Kung gusto nyo mabuhay sa isang malayang bansa, kailangan mong magsalita. Kasi, may freedom of speech and expression, kasama yan sa freedom. So, basa tayo. Sana makapasa tayo sa Congress. Good luck sa ating lahat. 2 hours ago, pumasa na nga Pasado na. Mag-comment na nga ako dito. Yan. Pasado na. Approve. Congrats sa lahat ng pro-gun. Mga matapang magsalta Senate concerns about legal gun owners 15 hours ago. Ganda na namin sa Quiapo, Brown. Send my regards to the team, sir. Sana ma-approve na lahat ng provision in Godspeed. Thank you. I hope they get rid of the gun ban. Yan. Insider info. Hindi natin gun ban pero mababawasan natin yung days niyan. Yun ang target Kung hindi natin matanggal pero nasa crosshairs natin yan as gun owners, no? Paiikli natin yan. Yun ang pinaglalaban natin. Commendation award to all gun advocates. Malaking bagay na gagawa ng continuous gun rights, enlightening education. Salamat po sa mga katulad nyo, Brother Jason, Charles, Doc Lawrence, Paul, para sa po ating lahat. Yes, para sa ating lahat to guys. Lininawin ko talaga. Kahit wala ka pang baril ngayon. Kasi ngayon, hindi mo pa naisip magbaril. Paano kung next week, may pinasok kayo, nag-survive ka, at sabihin mo, bibili na pala ako ng baril. Paano yun? Hindi ganun kabilis ang batas, Matagal na proseso yan. Saka ka palang makikipaglaban for gun rights, hindi pwede. 'Di ba?
Mas maganda yung andyan yung gun rights kung kailangan mo. Kung hindi mo kailangan, nandyan din. Di ba? So, kaya kasi sabi namin, kung ayaw nyo sa barel, di ba, kayo bumili ng barel. Ganun lang yun eh. Ang mahirap, pag kailangan mo na, no? Para siyang, sabi ko nga, example ko dyan, kinikilig ako, excited na sa mga ako nakaka-excite talaga, no? Para sa inyo, lalong-lalo na yung yung the way how you carry ng gun for concealed carry, nako. Maraming marami tayong pwedeng pag-usapan diyan. Mga boss, pwede ba hindi natin. Maraming salamat sa mga resource person na legal gun owner, no? Salamat. Walang-wala, 21-0 lang nakayanan. Imagine niyo, 21, very proud talaga. Si Charles talaga, siguro nagtatalon sa tuwa to kanina nung nagka-chat naming tatlo, nagchat kaming tatlo, no? 21-0, bira yun kasi. Bira yun. So, imagine mo, yung wala man lang kumontra, andyan sila Senator Risa Hontiveros, di ba? Sila, sino pa ba yun? Si Tolentino. Di ba? Ang mga silent points ng bill. Yun nga kasi mas maganda check nyo yung Facebook page namin, no? Lalo na kay Charles ng Philippine Ricochet Line kasi nag-post siya ng mga proposals niya no? Hindi ko rin naman tsaka sabi ko it's too early para mape-preempt natin, baka mausog, no, pagka sinabi natin yung mga actual kasi hindi pa rin naman natin alam talaga kung ano yung mapag-uusapan, pero majority positive sila. Unang-una, sa Senado nga 21-0. Congress, kahit hindi natin alam yung score, majority daw pumabor na sa mga pinupush natin. Sama na sila Busita at Akop. Ano yung amendment na tinalakay? Kasama dyan yung inside the waistband, kasama dyan yung tawag dito, yung pagdagdag sa mga allied services, allied medical, sa threat assessment, tatanggalin, bibigyan sila ng exemption. Ano pa ba yung nare-recall ko? Alam ko yung yung PTT. Basta madami kasi sa proposal, tapos hindi natin alam kung alin din yung napili na, pero 80% daw positive Okay, congrats po sa mga resource person. Okay, pasado na talaga. Malamang lahat yan, yes, kasi lahat sila kailangan ng barel. Basta sariling interest maasaan mga politiko. Well, hindi, actually, I will disagree with you, no? Ako si Tibolas, no? Kasi may mga politiko, kailangan nila ng barel, pero, di ba, ipokrito. Ayaw nila na yung mga ordinaryong tao magkaroon ng barel. Di ba? Maski yung mga kasama natin na gun owners na nasa police or nasa military, meron dyan ayaw na magkabaril lang civilian. Di ba yung isa dyan na dating ang sundalo, nag-quit na pagiging sundalo, gusto niya, pag ikaw daw ay civilian at gusto mo ng 556, dapat daw mag-reservist ka muna. Tapos sarili mong pera gagamitin mo. Imagine mo mga ganon. Yung mga senador at mga congress nga, hindi naglalagay na ganong provision, pero mas mahigpit pa pala siya mag-isip. JNF 590, God bless mga ka-legal gun owners. Somi Mona 97, wow, nice. Yan, Red Sea, maganda timing yan kasi magpapabango mga politiko. Tama, I agree. Timing talaga, pabor sa atin yung timing. Plus, pressured sila kasi kukulangan talaga sila ng oras. Hindi nila alam kung next session wala na sila. Kaya dapat ibasa na nila to. Papogi points nila to. Tsaka legacy. Maiwan nilang legacy yan. Salamat po sa naging susi ng pagbabago. Dapat pagsamahin na din ang gun license at PTC. Tama, para isang card na lang. Be-verify pa natin. No? Pero yan talaga dapat. Kasi it doesn't make any sense. Isa pa pala. I think magiging isa na lang yung PTC. Ano ibig sabihin? Pwede ka na, kunyari, meron kang 3 barel, pwede mong dalhin ngayon yung Glock mo.
Tapos bukas, ang dadaling ko naman yung Smith & Wesson. Basta one at a time lang. Okay? Tapos yung iba, yung mga sport shooters, pwede magdala ng 3 at a time. Kasi nga, pag competition, kailangan may backup guns eh. O lalo na kung nagti-3 gun competition. Alam nyo yung 3 gun? Rifle, shotgun, tsaka pistol. O, tatlo dapat ang dala nilang baril. Pwede magpa-practice pa. So kasama yan guys. Good news yun, no? PTC. Damantalang dati, kada isang baril, isang PTC, di ba? Good news yun. Salamat sa Diyos lahat ng effort, mapapabuti ang batas. Yes, pati mga anak-anakan, yung mga next generation, makikinabang dito. Sana binabaan na din ang bayad sa PTC 4. Actually, kasama yun sa petition paper ni Attorney Brian. Hindi lang natin alam kung ano update dito. Kasi sabi ni Attorney Brian, pag ang purpose daw is regulatory, dapat daw hindi pagkakakitaan. Similar with passport, with driver's license, hindi dapat money-making venture ng PNP yan. Grabe. Wow, panalo, congrats. Pistolado. Yan, sinabi ko na sa Facebook. No? Anyway, 21 minutes. No? Salamat sa pagsuporta. Meron lang akong gusto sagutin dito nga na... sana pala ito, sana lang di i-bastardize ng true. Kasama yan sa binabantayan yung IRR, yung parang hindi na yata sila pwedeng baliktarin yung batas, yung gamit ang IRR. Parang ganun. Sana yung House Bill magawa at matapos agad. I-adapt yung Senate Bill. Meron ako sasagutin dito. Malungkot si Akop niyan. Hindi naman, actually, nasungkit na natin si Akop. Proga na daw si Akop eh. Hindi na yan. Kasi nakita niya pag united ang mga gun owners na may pinaglalaban, kahit pa paano mararamdaman niya ng mga politiko. Tama. Sana yung mga kumukontra sa mga magandang amendments huwag makinabang sa bagong batas. I try to master using blah blah blah. Salamat sa inyo mga PRL pistolerong. Meron na kasan na. Talaga ako na medyo magaan kabigat ng 1911 na EDC. May self-interest sila. Ito nga sabi ko, it's not entirely true kasi may mga may interest pero ayaw nila sa civilian magkabaril eh. Proven na yan. Ang galing nyo talaga mga future alamat. Ito, di naman bulag si Senator Risa pagbatas with sense. Kaya nga, maganda to. Maganda yung ginawa ni Senator Risa kasi common sense naman eh. Higpitan mo yung legal gun owner, mangyayari? No, dumadami tuloy yung yung mga illegal guns. Yan, sana alisin na threat assessment. Ito, babasahin natin to. I read the bill. Sa mga active shooter, sport shooter, wala namang problema. Bakit ikaw ang may problema? Although mahina ang security measure para hindi maabuso. So kita nyo guys, no? Palagi iniisip na yung gun owner magiging masama, na aabusuin. Hindi ko maisip kung ano ibig sabihin ng hindi maabuso. Di ba pag inabuso mo yan, pwede kang makulong? Naligaw ng landas. Pag naligaw ka ng landas, di ba makukulong ka? Meron na tayong batas against murder. Pag ginamit mo yan sa pang-hold up, meron na rin tayong batas dyan. Di ba? Anyways, overall, masabi ko, walang halos pinagbago. Hindi. That is not true. Tumaas ang porsyento na mga masamang loob or kaisipan ay pwedeng abusuhin ang bill. Masasamang loob. So, hindi yan mga legal gun owners kasi by statistics, yung mga legal gun owners nagko-commit ng crime less than 1%. So, ito yung gusto kong basanapin talaga. Sabi ko, napaka-negative nito eh. Shout out naman kay pulis ka ba? Jerniel Bautista, 6367. Ang iniisip talaga niya, aabuso daw, no? Paano mangyari mga abuso? Bawal na. Meron na tayong batas. Anyways, overall, masabi ko, wala halos pinagbago. Tumaas ang porsyento na ang mga masamang loob or kaisipan ay pwedeng abusuin ang bill na magawang maluwag sa regulation. Di makukulong sila pag inabuso nila.
Pero statistics will tell you na hindi totoo yung iniisip mo. Gagamitin ang bill para makapagbuo ng private armed group. Di ba bawal na yan? Bawal yan. Ano ibig sabihin ng private armed group, no? Ikaw magpapalisensya tapos ibibigay mo yung baril sa iba. Hindi pwede. Hindi pwede ibigay ang baril, di ba? Specific nga yan sa sa address mo. Hindi ko talaga magets to. Yung pagka nakakita na maraming baril, oy, may private army, private armed group. Paano i-overthrow mo yung gobyerno dahil marami kang baril? Hindi ko maintindihan eh. Magpapalakas and all beneficial treatment sa lahat, even mga private armed groups, ganon. Because of that bill or raw incomplete, I wish the bill will fail. I wish the bill will fail. Mas gusto ko makita, kaso hindi ko naitang nakasulat sa bill. Gusto niya siguro gun control. Kaya makakalala lang ito sa sitwasyon. Kaya 100% I wish it will fail. Okay. Sagutin ko na. Sorry to disappoint you. You are wrong. Gun control ba hinahanap mo? Ito yung hinahanap kong comment. Ay nako. So, ayan talaga. May mga, nasabi ko nga, mga nagtitirik ng kandila, ng itim na kandila, para mag-fail. Sabi niya mismo, gusto niya mag-fail yung bill. Sorry, pumasa na sa Senate, 21-0. Pumasa na rin sa Congress. No? Ano na lang, konting himas na lang to. Lalapag na to sa harap ni BBM para pirmahan. And kahit hindi pirmahan ni BBM to, 60 days yata, may implement na to. Wala wala. Magtitiri ka uli ng itim na kandila, no? So, ganun talaga. Mahaba na tong video na to, no? Sana huwag kayong magsawa sumuporta sa mga videos ko, videos namin, live stream namin, mga talakayan namin, and comment down below or message dyan. Meron tayong FB page also. Yung mga hindi namin na ipopost sa mga videos kasi mahaba na, doon namin sa FB page. Paki-visit. And please click like and subscribe. Nakita ko sa algorithm, 60% na nag-views sa mga videos ko hindi nakasubscribe. It's free to subscribe, guys, no? And na rin, tulong na din sa channel ko. Okay? So that's it. Mahaba na tayo. Salamat. Mahaba na tong video na to. See you next time. Bye.